Umuugong ang galit ng publiko matapos maglabasan ng pangalan ng ilang politiko na sangkot umano sa kalakaran ng droga sa bansa. Sa kabila ng mga akusasyon, iginiit ng mga politikong ito na dapat pa rin silang igalang at sundin ang batas. Ngunit ang kanilang pahayag na ito ay hindi tinanggap ng publiko, bagkus ay inulan pa sila ng matinding batikos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa social media at iba pang plataforma, umaapaw ang komento ng mga mamamayan na hindi makapaniwala sa patuloy na pagkakasangkot ng ilang politiko sa ilegal na droga. Ayon sa kanila, ang mga lider na dapat sanay nangunguna sa paglaban sa krimen ay siya pa umanong nagpapakalat ng ilegal na droga sa bansa. Marami ang nananawagan na imbestigahan at pananagutin ang mga politiko sa kanilang partisipasyon sa kalakaran ng droga, anuman ang kanilang posisyon o katungkulan. Isang malaking issue ito ngayon, ang integridad ng mga lider ng balikbayan na dapat sana'y pinagtitiwalaan ng publiko. Samantala, ilang kritiko ang nagsasabi na si Pangulong Kuting Jr. umano ang mastermind sa kaguluhan at kawalang tiwala ng pamahalaan, lalo na sa isyu ng droga. Ayon sa kanila, tila nagiging pabaya ang administrasyon sa pagsupil sa illegal na droga at nagkakaroon pa ng pagdududa sa tunay na layunin ng pamahalaan. Patuloy ang pagulan ng batikos at panawagan na magkakatotoo ang mga lider ng bansa sa kanilang sinumpaang tungkulin na magsilbi ng tapat at walang halong katiwalian. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Napapansin ninyo, talaga napakawalang hiya itong Torre at syempre itong bangag na gobyerno. Si Bangag, alam niyo naman na may hangover pa yan o baka bangag na bangag dahil galing sa party yan doon sa Batangas. Pero nakikita ko yung liwanag dahil hindi nagpapatinag ang mga Davaoenyo. Okay? Kung napapanood niyo yung mga live ng KOJC, ayun, ito. Oh, ito na. So, itong live ng KOJC mga palangga, tignan natin. Kasi, tignan natin to. Napuputol lang sila actually. So, mukhang sinasabotahe yung kanilang live. But yeah. Okay, ganun pa man. Sige, dyan lang muna. Pakita natin. Okay. Napuputol-putol sila. Yan ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa KOJC or sa Davao. Okay. So, okay, tingnan natin dito. Hanggang sa mag-go ulit sila. So pinapanood ko nga palangga kasi at the same time nagdadasal tayo na maging payapa, pero ang kapal ng mukha nitong mga kapulisan. Maliban sa binaboy na nila yung private property, hindi lang 'yon, simbahan, 'di ba? Ito ay lugar na kung saan nagdadasal, nagtitipon ang mga miyembro. Doon ang daming lang nilabag na batas. Tapos kanina, ang kapal ng mukha ng mga hinayupak na 'to na makiusap na dinidisperse nila yung crowd kasi natataranta na sila, naaalarma na sila dahil hindi nila kayang kontrolin. And ang kapal ng mukha ng mga bangag na ito na manawagan. Okay, imagine mo yung mga pulis na to, respetuhin daw yung batas. Kailan nila na-respeto yung batas? Diba? Ayan si Lassie. Ayan. Okay? Diyan siya si ating palangga. Nunod na siya ng gagawin at siguro ng natin. Napinig ko siya. Paputol-putol yung signal doon. I hope anyway, sige. Ganyan lang muna. Hayaan mo na lang bumalik. Sana meron din dito sa Capiz People Power o sa ako mga kasimanwa dira sa Capiz, simulan nyo na po. Ngayon,
Ang kapal ng mukha na nananawagan sila, nagbait-baitan na wag daw harangan yung daan, respetuhin daw ang batas. Ito mga putang inang ito, nirespeto niyo ba ang batas? Nirespeto niyo ba ang rights ng mamamayang Pilipino? Nirespeto niyo ba nung nilusob niyo yung KOJC compound na sinasabi ninyo kayo ay mayroong search warrant? Wala na yung target ninyo. Actually, wala na sa Pilipinas si Pastor Queboloy. Dapat ako tinatanong nyo kung nasaan. Hindi ba naman kayo mga hunghang? Ang ating mga kapatiran na mga Muslim, ang ating mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo ay nandito. Okay? So, ayan nyo lang, at least naka-record tayo just in case kung ano man. Ang kapal ng mukha na makiusap kasi natatakot sila. Kaya sabi ko sa inyo, mas powerful ang boses natin. Yung mga KOJC, actually not only KOJC, kasi may mga palangga ako na nagme-message sa akin, mga taga Davao na pumunta lang sila doon para talagang damayan kayo. Ganito po sila ngayon makikiusap sa inyo na sasabihin, respetuhin ang batas. Kailan na respeto ni Bangag ang batas? Yung sinasabi nilang search warrant, wala na ngayong subject. Wala yung subject doon. Bakit hindi pa nilisan yung premises, yung property, yung dinadasalan? Di ba? Tapos ngayon makiusap, wag daw harangan ang daan, nakakaistorbo daw sa mga Pilipino. Ang mga putang ina, alam pang sinasabing respeto, wag harangan ang daan. Yung namatay, may ilan ang namatay, ilan ang nasugatan, ilan ang nasaktan, ilan ang inatake sa puso. Nirespeto niyo bang mga hinayupak kayo? Hanggang ngayon si Bangag hindi nagsasalita, nagkakagulo na, nang aabuso na ang mga jutang ginemes, itong si Torrerista na ito. Nang-aabuso na yung Bangag yung gobyerno, si Liza Tanas habang nagkikipagtsuksaka ng mga putang ina doon sa party kagabi, habang nilulusay ang pera ng bayan. Naiintindihan nyo ngayon? Nagsasalta kayo ngayon na irespeto ang batas? Kailan nyo na respeto ang batas? Sa kidnapping na kaso ni Liza, sa smuggling sa Pulboronic, at itong pagigipit nyo, kailan nyo narespeto ang batas? Tapos nakikiusap kayo na ano to? Tagalin na lang natin to, nawala na. Okay? Ito lang, dali lang. Nawala na. Anyway, so, nawala yung signal nila. So, nakikiusap sila na irespeto daw ang mga hinayupak na ito at nakaharang daw sa daan. Really? Respetohin? Alam nyo ngayon, makiusap kayo sa salitang respeto at kayo sumusunod sa batas. Sinasabi nyo, dyan sa Davao, dyan sa KOJC, kailan nyo na respeto ang batas? Kailan nyo na-respeto the moment na ang tawag dito, nilusob ninyo, tinake over ninyo ang property, private property, simbahan, eskwelahan, na wala yung target na hinahanap ninyo, mga ulupong kayo. Tapos makikiusap kayo, wag po kayo patitinag dyan sa Davao. Okay? Napakatapang ng ating mga kabataan na KOJC na total, sinagad yun na sila. Hanggang sa kamatayan o hanggang sa huling sandali ng buhay nila, ilalaban nila. At wag po kayo matakot dahil mas nakikita ko na yung mga pulis doon, hindi lahat doon masama. Ang masama lang yung general at ang mga ilan doon. Okay? Hindi yun lahat masama. May mga pamilya kayo. Naririnig nyo ako, naririnig nyo kaming lahat. Mga hayop kayo. Kung talagang nasa tama kayong pag-iisip, hindi kayo bangag, hindi kayo susunod sa mali. Hindi nyo susundin ang mali. Tapos ngayon, dahil dumadami na ang tao sa Davao, pumunta na po kayo lahat. Dahil hindi kayo kaya ng mga yan. Basta peaceful lang tayo. Nakita niyo mga KOJC, sumasayaw sila. Sumasayaw, nagkakantahan, nag-cheer, ganyan. Na-meet ko sila dito. They're peace-loving people. Actually, yung hinire kong photographer, nung the other day ay nag-contact sa akin. Tinatanong yung mga grupo na yun kung sino daw ba, ano daw ba ang mga pangalaga kasi na-amaze sila. Okay, na-amaze yung actually yung photographer, I don't know, maybe i-hire niya yung mga kabataan na nagpe-perform. Sabi niya, they're amazing, they're nice people, can I get their information? Kaya binigay ko kay Mark.
So anyway, mga palangga, hindi ito usapin ng kahit anong political color. Usapin ito ng panggigipit sa bawat Pilipino. Usapin ito ng mga binaha ni nung nakaraan. Okay? Karina. Usapin ito ng mga biktimang Pilipino na naghihirap ngayon, na nagugutom ngayon. Nakita nyo po, harap-harapan nilang nilusob ang KOJC. Kahit hindi ka KOJC, hindi ako KOJC. Ikaw ay Pilipino. Gusto mo matuwa ka na ginaganito ang ano? Kayong mga taga-INC na mga kaibigan ko, natutuwa ba kayo? Gusto nyo pag ginawa to sa inyo? Siyempre mananawagan kayo sa aming mga Pilipino, tutulong kami. Kayong mga born again Christian, o whoever you are, kayong mga Muslim brothers and sisters, di ba pag nanawagan kayo, kaya tayo nagkakaroon ng unity, Muslim o Kristiyano, di ba? Nandito kami nagvo-voice out sa'yo. Kasi this is not about religion. This is not about political color. This is about your rights. This is about pang-aapi ng bangag. Tapos magsasalita sila ngayon na irespeto ang batas. Kailan respeto ng mga kapulisan dyan sa Davao ang batas? Dahil yung search warrant na yan, hindi yan siniserve ng maninirahan kayo dyan at magdumi kayo dyan, manggulo kayo sa loob ng property. Wala na yung sinesearch ninyo. Wala na yung gusto nyo arestuhin. Ano ba ginagawa nyo? Kasi inuutusan kayo ni Satanas, ni Bangag, na i-take over yung property na yan. Last year ko pa sinasabi sa inyo na sinasabi yan ng puting ahas na targetin si Kibuloy, si Duterte, at lahat ng kritiko. Lahat tayo. Huwag nyo lang antayin na kayong isusunod ng mga putang inang ito. The nerve! The heck na magsalita na irespeto ang batas? Sino nagsasalita doon? Alam nyo ba anong pinagsasabi ninyo? Na sinasabi nyo, sinusunod nyo lang korte. Anong korte ang sinunod nyo? Korte ng mga bangag? Lumabas po kayo. Simulan na natin sa NCR, sa Metro Manila, lumabas kayo. Mananawagan na ako, hindi kung nung time ni Bangag Jr. ng kampay, hindi ako natutulog. Lalong hindi ako natutulog ngayon. Mag-aabang ako dito, mananawagan ako sa taong bayan na manindigan kayo, you speak up, tapusin na ang mga bangag na gobyernong ito dahil papatayin kayo nito. Believe me, hindi lang sa gutom, kundi literal. Tulungan natin. Mga OFW, kung kayo ay, sabi ko nga sa inyo kung nung nakaraang araw, yung inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, padala ninyo ng pera, di ba? Padala ninyo ng pera, pang masay, pang tubig. If they're really fighting for their rights, fighting for the truth, fighting for their country, fighting for their future. Magtutulong-tulong tayo. Wala tayong what do you call it? Wala tayong nakaw galing sa smuggling. Wala tayong 3 billion pesos every month na nakukuha katulad ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Tambahudas, ni Tambaloslos, lahat sila dyan sa Bureau of Customs. Wala tayong perang ninanakaw sa Department of Agriculture. Wala tayong perang napapanalunan ng loan better sa PCSO. Wala tayong 800 or 900 billion. Okay? Na pondo. Okay? Na-download sa the unprogrammed funds na ninanakaw ng mga buwaka ng ina. Wala tayong pondo. You know that already. Pero dahil sa ating tulong-tulong, tapusin na natin itong mga hayop na to. Wala silang puwang dyan sa gobyernong yan dahil lahat sila ay bangag. Imagine niyo like 45, maybe more than that. 45% or more than 50% ang mga nakapwesto ay mga bangag. Mga hayop na to. Hinaras ninyo. Ito. Saan to galing? Ano tong message na to? This is a message from, okay. KOJC are currently under siege and being harassed. Okay. Okay. Nabasa ko ito kanina. Ayun. Pinutulan ng kuryente at ng tubig. Yan ba? Kasama ba sa utos ng korte? Ha? Terorista? Kasama ba sa utos ng korte? Napuputulan nyo ng kuryente? Ng tubig yung mga naninirahan dyan. Kaya kailangan nyo nang mag-ipon-ipon sa kalsada. Nakita nyo po, talawan yung mga hayop na yan. May mga baril lang kayo kaya ang tatapang ninyo Mga bangag kasi kayo May baril kayo at kayo dapat ang tagapagtanggol ng bayan pero kayo ang lumalabas na teroristang mga hinayupak kayo. Magbabayad kayong lahat. Magbabayad kayong mga hayop kayo pag dumating ang panahon at pabitay ko kayong lahat kung sino man ang susunod. Dapat magpasa ng bitay at wakasan na unahin si Lisa Tanas, unahin si Marcos Jr., unahin si Tambahudas, mga hinayupak kayo.
Meron pa kayong nalalamang irespeto ang batas? Kailan irespeto ni Liz Satanas ang batas nung pinakidnap niya ang 2 bata sa Turkey? Kailan irespeto ni Bangag Jr. ang batas? Okay? Habang siya ay sumisinghot ng polboron, habang siya ay authenticated bangag, kailan niya nirespeto? Kaya siya galit na galit dahil huling-huli siya ng forensic expert dito sa Amerika na siya ay bangag. Kaya gusto nyo ngayong gurgurin ang mga kritiko, ang mga naninindigan katulad ng KOJC, katulad ninyo mga palangga. Yan ba? Tapos ngayon sasabihin na irespeto, sinusunod nila ang korte. Anong korte? Anong korte sinusunod ng mga hayop na to? Korte ng mga sindikato? Korte ng mga bangag? Gusto nilang i-disperse? Yung mga Davaoenyo doon? And I know the Dutertes, you know what's going on, and you do the best thing para sa inyong bayan. Nationwide people power na, sabi ng mga kababayan. Paalisin nyo na tong hayop na ito bago pa kayo magkandamatay lahat. Gugurgurin kayo nito. Ayan si Kati Binag, number 1 na buhay na nagsasalita na inalok siya ni Liz Satanas ng droga o ng pulburon. At si Kuting Jr. tumutulo ang dugo o lahat. Kitang-kita nyo naman nung araw ng kagitingan. Si Bangag Jr., di ba? Nandito yung white powdery. Binigyan pa siya ng PSG. Itong putangin ng PSG. Nakita niya na ang kanyang boss ay pulburonic. Deadma pa rin kasi nasungal nila ng pera ang mga bunganga ng mga buwaka ng inang yan. You have to act now or never. Kasi kung hindi kayo magkikilos ngayon, walang mangyayari sa Pilipinas. Bababuyin kayo. Ipagtanggol nyo ang inyong lupang sinilangan. Lumabas na kayo dyan. Kung noon ay lumabas kayo nung campaign ni Bangag, binupuno ninyo yung mga kalsada, tumulong ako, nagbigay ako ng mga lahat naman tayo, para maipanalo si Bangag Jr. Ngayon, yung grupo ko, kami lahat dito ng mga palangga, tutulong para maipanalo uli natin ang boses ng taong bayan. Kahit man lang tubig, tinapay, lahat gagawin namin. Utusan nyo ang inyong mga kamag-anak na sukang-suka na sa bangag na ito. Padala kayo 5,000, 10,000, mag-gather sila. Simulan natin mamayang madaling araw o bukas ng umaga. Total, ito ginagawa ng mga hayop eh. Like a thief in the night. Anong ginagawa nila? Madaling araw sila lumulusob sa KOJC. Pinagigiba ninyo ang property mga hayop kayo? Wala na si Pastor Kibuloy. At yung ikaw, Tambalusos, akala mo hindi ko alam. Alam ko na kung sino ang nagbayad sa iyo ng 10 million. Okay? Alam ko sino nagbigay sa inyo ng 10 million para sa ulo ni Pastor Kibuloy. Mananagot kayong lahat ng mga hayop kayo. Tapusin nyo na yan, taong bayan. Nagagis ng tear gas. Ayun yung ginagawa nila. Nanguhuli, sila, di ba? Tingnan naman natin, baka nagkakagulo na, hindi natin alam. Basta maging payapa lang po kayo. Tama yung ginagawa ninyo. Wala na si Rasi, baka nalobat na. Okay? Ayan. Dali, tingnan natin. Start na. Okay? Tingnan natin kung ano ginagawa. Tingnan natin kung ano update. Naghagis sila ng tear gas. Tingnan mo mga putang ina, naghagis na ng tear gas. Kita nyo mga demonyo? People power na. Labas na po kayo lahat. Ayan no? Ito mga hayop na to. Tingnan mo, naghagis na nga sila ng tear gas. Sana sila yung sila yung mapuwing. Yung may mga tao, may mga bata sa loob. Wala na po si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Wala na siya dyan. Kaya itong mga hayop na to, alam nila na wala na si Pastor dyan. Pero ginugulo nila yung property kasi gusto nilang bawiin. Ayan, tinirgas nila. You have to get out, mga kababayan. Yan, walang ginagawa si Marcos Jr. May presidente ba na nakikita niya yung kanyang mga anak, yung kanyang mga nasasakupan ay nagkakagulo? Pero paano siya makikialam? Siya ang nag-utos niyan para magkagulo.
Ayan, tinirgas nila. Ganito ba? Ito ba? Ito ba ang sumusunod sa batas? Ha? Pag-aaresto sila ng isang tao. Bakit nandyan sila? Nagka-camping sila. Ha? Mga putang inan to. Bakit kung sumusunod sila sa batas, walang ginagawa ang bangag na gobyerno, kaya tanggalin nyo na siya. Tanggalin nyo na mga hayop na yan dahil inuubos ang pera ninyo. Yung baha lang. Walang ginagawa ang Senado, walang ginagawa ang Kongreso. Anong ginawa doon? 1 billion a month. We're talking about just flood control pa lang. Wala kayong kakampi, kaya dapat kayong kumilos. Walang gustong mag-imbestiga doon sa 1 billion a month. Nasaan? Nilamon na mga buwakan ng ina? Oh, tapos ito, ang pinagkakabalahan nila, ang KOJC, na nananahimik, nagdadasal, nag-aaral ang mga bata, namumuhay sila ng tama. Ito mga hayop na to, may banggaan na naman daw dyan sa South China Sea. Bakit hindi ipadala to mga hayop na to? Total, ang tatapang. Gusto lang ng bang-bang-bang. Ba't hindi ito padala to mga gagong to? Ayan o, mga putang ina talaga to. Alam mo, minsan sabi ko nga, kailangan lang mangyari. Ito pa mananagot to eh. Kaya kung magkaroon na ng military junta o whatever, dapat yung susunod, bitayin nyo itong mga buwaka ng inang ito. Dapat ito legally magbita ito, mga putang inang ito, para wala ng pamarisan, lahat ng kawatan, bitayin nyo na para magkaroon kayo ng better Philippines. Kasi pag nakatakas to mga hayop na to, then paulit-ulit lang ang buhay ng Pilipinas. Pag ito ginurgur nyo sa pamamagitan, okay, ng legal na pamamaraan, matatapos to lahat ang kahirapan ng Pilipinas. Pag ginurgur nyo si Bangag, si Tambalusos, lahat ng nagnakaw, lahat ng smuggler, lahat ng kidnapper, lahat ng pulboronic, matatapos lahat ang mga yan. Napuputol-putol nga eh. Alam na sa Boljakan, by the way. Yung video na sa Boljakan. Tingnan natin. Nawawala-wala eh. Okay? Tingnan natin. Nawawala-wala sila mga palangga. Tingnan natin. So far, tingnan natin. Kawawa mga tao sa Davao, tinitirgas na yung mga tao. May bumaril na. May bumaril? Wala, naghahang eh. Ayan, tingnan mo. Ang kapal ng mukha ng putangin ng bangag na to. Tingnan mo, nananahimik. Ito ba yung presidente na gusto nyo? Ito ba yung presidente na gusto nyo na tinitirgas ang mga kapwa, ang mga Pilipino? Papatayin ito mga to eh. Dahil interesado sila dyan sa property ni Pastor Kibuloy. Kaya sa mga taga Maynila, you have to get out from your home. Kung pwede, simulan nyo na bukas. Simulan nyo na dahil tututok ako dito lahat hanggat magkapaos-paos na tayo para maabot ang ating mga boses dahil wala kayong kakampi dahil ang media ay tahimik, tinitwist pa nila ang information. Walang gustong ibalita ang media sa pangaharas ng gobyerno ito. Kasi sungal-ngala na rin ang mga bunganga nila. So kayo yung kawawa. Kayo yung mga Pilipinong araw-araw na nagdurusa sa baha, sa init, sa hirap ng trabaho. Pero ang kanilang mga kaibigan, mga oligarkiya, busog na busog, mayaman na nga, busog na busog sa pera ninyo. Kung kolekta ng taxes sa inyo, lamon sila ng lamon, transport ng pera sa kanilang mga offshore accounts. Tapos kayo ay tahimik lang, chill lang sa kahirapan. So sabi ko nga, kung gusto nyo tapusin ang kahirapang ito, you have to get out now. Dumadami na po ang tao sa Davao City. Ay, sa Davao, doon sa Davao. Ayan. So gugurgurin, huwag kayong pumayag. Nagugurgur yung ating nagugurgur yung ating So, may mga taga Davao ba dito? Demonyo to mga to. But minsan kailangan mangyari to mga to. Grabe ang ng tear gas. Sana meron silang mga yung protection, tawag diyan eh.
Baka may mag-donate ng N7, yung ano ba, I don't know kung kakayang ano yon, yung mask, mag-google kayo dyan, yung mga taga Davao, baka pwede kayong pumunta doon, mag-donate kayo ng mga mask for that tear gas. You know, at least man lang matulungan natin yung ating mga kababayan. Gas mask, yeah. Diba, parang ano yun, parang hazmat. Hazmat, ano ba yun? Hazmat ba tawag doon? O mag-donate kayo, tulungan ninyo mga kababayan natin doon. Kawawa naman sila, binababoy ng putang inang bangag na ito. Nakakagalit talaga palangga. Pero kailangan nating, ayan, ang kapal na mukha. Alam mo, mapapagod din yung mga pulis na yan. Nakita ninyo, nakahilata sila doon. Napagod sila doon nakaraang araw. Mapapagod din yung mga yan. At hindi, kasi itong mga pulis na to, hindi to taga Davao eh. Galing to ng ibang, galing ng N7, N95, yeah, you're right. So, pero parang sa ano lang yun eh, applicable lang yun sa mga dust or sa, you know, yung mga alikabok, right? Or yung what do you call it? Yung abo coming from the volcano. So, kung ano yung pwede nyong ma-donate doon. Kung ano yung pwede nyong ma-donate, mga palangga. Bimpo daw, bimpo, yeah, pwede din yun. Tear gas mask. Ayun na nga eh. Kawawa yung mga ano natin. Kawawa yung mga palangga natin doon. Grabe yung mga hayop na yan. Okay. Anong ginagawa? Well, kanina pa ako nanonood. Talagang tahimik lang sila. Gusto lang sila i-disperse. I mean, nagsasalita sila, naninindigan sila, mga kababayan. Asan yung mga retired generals daw? Pupunta daw doon ng mga retired generals. Simulan nyo na po. Huwag kayo matakot sa mga to. Only one life to live in this world. At least, you know, lumalaban tayo at inaharap natin to mga hayop na to. Walang kwenta si Marcos Jr. Habang pong naghihirap ang ating mga kababayan doon, sila naman ay nagbabangag ng pulburon. Kita nyo? Gusto nyo bang manatili yung ganyang klase? Habang ang mga kababayan natin ay hirap na hirap at initirgas ng mga ulupong, si Marcos ay tumitira ng pulburon. People power na, laban. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!